Marcos resign! 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 Karapatang pagtao, karapatang na magpuri na may kalayaan ay inapakan na inabuso. Kung ito ay ginawa ng Marcos administration sa aming paglilingkod, ito rin ay maaring gawin hindi lang sa amin kundi sa lahat ng mga Pilipino dito sa bansang Pilipinas. Yun ang nakikita namin. Kaya nakikita namin na ang labang ito, ang ipinaglalaban namin ngayon ay hindi lang para sa QOJC, kundi para sa lahat ng Pilipino. Sapagkat nakikita namin parang walang nanindigan, parang yakang tiglong na lahat, parang takot na yata lahat. Napansin ko ninyo, tahimik lahat. Pero pag nakikita mo sa social media ang mga komento ng mga Pilipino, ang katapang nagsasabing people power na, lalabas na tayo. Ngayon lumabas na kami, saan kayo? Hanggang salitaan ba kayo? Hanggang magpupos-magpupundit yan kayo? Ano ba bang hinihintay ninyo? Ang ginawa sa QOJC, hintayin pa ba ninyo ng ano pa bang gusto nyo mangyari? Yung ginawa sa QOJC, ang ginawa kay Pastor Kibuloy, na isang matuwid, mabuti na tao, ginawa ng ganito. Ano pa bang hinihintay natin? Ito na yung panahon na lahat ng mga Pilipino, kung mayroon kayong tunay na pagmamahal sa bayan natin, ito na ang tamang panahon na kayo tumayo, tumindig sa katotohanan. Lumabas na kayo sa matahanan ninyo. At hindi kaya ito kayo makisama. Nandito na kami. Gagawin na dito gabi-gabi. Ngayon kung pupunta kayo rito, wala pa sinyo. Kahit sino, hinayaan namin magsalita dito. Basta, kung mayroon kang mahinain sa loobin, hinalakit, discontentment sa gobyerno ito, at ang hangarin mo ay pagbabago, na ang sigaw, na ang sigaw ninyo ay Marcos resign, at ganoon din ang sigaw namin, welcome po kayo dito. Wala nang pag-asa ang bansa natin sa ilalim ng pamamahala ni Marcos. Wala na. Bakit? Kasi ang isang banal na lugar, ang banal na tao, inapakan nila. Nakita ninyo yung ginawa ng gobyerno ito sa Kingdom of Jesus Christ. Mga kapatid, wala na ang gobyerno ito. Wala na siyang moral ascendancy para pamunuan ang bayan ito. Kaya ano pa bang silbi? Ano pa bang hintayin ninyo? Hintayin pa ba natin na mayroong pang dadanak na dugo sa Katayong Kumilos?
Ito na ang panahon. Ito na ang tamang panahon. Kalimutan na natin ang ating, kung ano man ang ating paniniwala, ano man ang iyong reliyon, ano man ang iyong denominasyon, ano man ang iyong paniniwala, kalimutan muna natin yun. Kung kayo'y hindi naniniwala kay Pastor Kibuloy sa kanyang mensahe, hindi naman na yun. Hindi naman pinipilit ni Pastor sa inyo ang kanyang mga pangangaral, sapagkat hindi naman sa pilitan ang paglilingkod na ito. Sa panahon na ito, kalimutan natin kung ano ang ating mga pinaniniwalaan. Babalik tayo sa pinaka-basic na walang ibang kulit, tayo ay Pilipino. Ang dangal ng Pilipino ay nawala na. Kaya muli nating ibangon, mga kapatid. Noon sa panahon ng pamumuno ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naramdaman natin, proud tayo, taas noo tayo, kahit saan bansa tayo pupunta, naramdaman natin ang respeto. Ako, pinadala ni Pastor sa bansang Africa para evangelize, para sa missionary work doon. Kahit mga African sa Kenya, ang laki ng kanyang respeto para nalaman nilang ikaw ay Pilipino. Nung sa panahon ng pamumuno ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, lalakad ka, hindi ka nataas mo, nahihiya ka pang magpakilala na ikaw ay Pilipino. Yan ang ating naramdaman. Hindi lalo na sa silawak sa aming paglilingkod. Kaya mga kababayan, mga kapatid, ulitin ko, hindi na po mahalaga kung ating anong paniniwala. Mga-Muslim ka man, mga-Kristiyano ka man, tulungan natin ang ating bansa. Mga kabataan, tayuan natin ang sinabi ng ating bayaning na sosialisan. Kabataan ang sa pag-asa ng bayan. Kaya panahon na para manindigan ang lahat ng kabataan. Kaya pagkasalamat tayo lahat na rin nandito ngayon, mga young people, sapagkat ang stake dito ang kinabukasan ninyo. Sa atin sa QGC, yung buhay namin nakaalay na sa Panginoon. Ano man ang gagawin nila sa amin, kahit patayin pa kami, wala ka sa amin yun. Kasi alam namin kung ano ang aming pananampalataya at paglilingkod. Ang aming nandito ay ang kinabukasan at kapakanan ng bayan natin. Kalimutan natin na makadupirti ka. Kalimutan natin na makabibiin ka. Kalimutan natin na dilawan ka. O pinklawan ka. Kalimutan natin yun. Ang tandaan natin, tayong lahat ay Pilipino. Hindi po pwede mag-away-away tayo. Panahon ito para ang bayang Pilipinas ay magkaisa. Ngunit ang ginawa ng Pangulong ito, winasak niya ang ating bayan. Kung ano ang ginawa niya sa Kingdom of Jesus Christ, ganun din ang mangyayari sa bansa natin kung hindi bababa ang Pangulo na yan. Yun na kayo.
kung paano nila winasak ang compound ng Jesus Christ. Reflection yan. Ganon din ang gagawin sa bansa natin. Marcos resign! 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 Kaya mga kababayan, sa mga kababayan namin Pilipino na may pag-ibig at pagmamahal sa bansang ito, tumindig na tayo. Tumayo na tayo. Magkaisa tayo. Ito na ang tamang panahon. Kung palagpasin ninyo ito, magsisisi kayo. Kasi kung ano ang ginawa nila sa TOJC, ganun din ang gagawin nila sa bansa ito. Kaya mga kapatid, mga kababayan, nandito ngayon, mag-alay tayo ng dalangin sa bansang ito at sa ating mga kapatiran. Kaya inihiling ko ang lahat na tumayo. Kung mayroon kayong mga cellphone, pailawin natin. Kung mayroon kayong mga wala man siya dalang kadila, kung may kadila, mas maganda. Kita nyo yung itong gathering ito. Wala. Kaya sabi, wala ito sa plano. Mga kapatid, kaya sa sunod, bukas, kung gusto kayong tumayo dito at magpayag na salubin, welcome po kayo. Hindi na mahalaga kung anong side ka, kung anong political affiliation mo, hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, mayroong habang mapakinggan natin ang awiting ito, let us meditate. Isipin natin ang pag-ibig ng ating Ama sa bawat isa sa atin. At muli, hilingin natin sa Panginoon na siya ay mag-intervene sa bansa natin. Kaya habang nakataas ang ating mga kamay, nakapikit ang ating mga mata, buksan natin ang ating mga puso, at hayaan natin ang kapangyarihan ng Ama ang siyang maghari sa ating kalagitnaan. Perlas, perlas,